Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon naman, ang topic natin ay ang portal method. Ito ay isang method na kung saan ginagamit natin sa pag-analyze ng mga statically indeterminate rectangular frames. Ito yung ginagamit natin para masolve natin yung mga reactions sa ating mga girders saka sa column natin. Kung naalala po ninyo, meron tayong tatlong uri ng reaction. Meron tayong shear forces, meron tayong axial forces, and meron tayong moment pagdating sa ating mga frames. Yung shear forces, ito yung mga parallel sa ating cross-sectional area. Samantalang sa axial forces naman, ito yung perpendicular naman sa ating mga cross-sectional area ng ating girder at ng ating mga column. So, itong portal method ay na-develop ni Albert Smith noong 1915 and ito ay appropriate lamang para sa mga pag-approximate natin ng relatively low building frames. Okay, so ano ba yung mga assumption natin sa ating portal method? Unang assumption natin dito ay yung kanyang inflection point. Ano ba yung inflection point kung naalala po natin? Yung inflection point natin, dito nagbabago yung pagkaka-deflect ng ating mga structures o ng ating mga member. Dito rin sa inflection point, zero yung ating summation ng moment. Okay, so sinasabi dito sa ating assumption number 1 na inflection point daw sa ating portal method ay nangyayari doon sa middle part ng ating member. Kumbaga sa gitna ng ating girder, kaya siya sa gitna ng ating mga column. Dahil yung inflection point dyan, zero yung moment natin dyan, so pwede tayong malagay ng interior hinge na kung saan dalawang forces lamang ang meron tayo dyan. Meron tayong horizontal at meron tayong vertical forces dyan. Mas pinag-iba lang nilang dalawa, pag hinati mo yung dalawang members natin sa ating pamagitan natin interior hinge, parehas pa rin sila ng magnitude pero magkaiba lang sila ng direction kasi nga nag-equal pa rin sila sa may zero natin. Okay? So, tungo tayo ngayon sa pangalawang assumption natin sa ating portal method. Sinasabi dito, pag hinati natin per story yung ating frame, ang sinasabi dyan, yung interior column mo, paano ba natin malalaman kung interior column siya? So, madali lang. Nandun siya sa may loob ng ating pinaka-frame natin. So, may taas, mapasin nyo, dalawa lang yung poste natin. So, dalawang column na yan, ay consider natin na exterior column. So, wala tayong interior column dyan. Pero dito sa ating first floor, mapasin ninyo, na-extend na sa kanang side. So, anong nangyari dito, sa poste mo sa may taas, naging interior column na siya sa may baba natin. So, sinasabi sa atin, sa assumption natin sa portal method, na yung interior column mo daw ay nagkikarry ng twice as much as shear force kaysa dun sa ating exterior column natin. Okay, so ayan siya. So, sa magkabilang side, bilang ang meron tayo o yung shear force na meron tayo pero sa may loob ay meron tayong twice as much as kailang dalawa. Okay? So ayun dalawang assumption natin sa ating portal method. So paano nga ba tayo nag-analyze sa portal method? So ginagawa diyan, analyze natin sila per story. Halimbawa, meron tayo dito dalawang story. So una mo ko-consider muna yung pinaka top floor. So dito, yung second floor, then last yung pinaka first floor natin. Kung pataas ka ng pataas, yung pinakataas yung unahin mo hanggang pababa ka ng pababa dyan. Same time, kinoconsider din natin yung mga joint natin per floor natin. So, ginagawa natin, which is yung conventional natin, magsimula tayo sa may pinakakaliwa, then patungo tayo sa may kanan side natin. Okay? So, ano una natin gagawin sa pag-analyze natin? So, kailangan gawin ay ilagay natin yung ating mga interior hinge natin dyan. Nasaan ulit ating interior hinge? Nandun siya sa gitna ng ating mga member. Okay? Mapa-girder man yan or mapa-column. Okay? So, ito nga pala yung pinaka-overview ng ating step. Mauna muna natin makuha yung ating column shear. Then, pag nakuha na natin yung column shear natin, pwede natin makuha is either girder axial or yung ating column moment. Okay? Pero ako, kinukuha ko muna after ng column shear ay si girder axial muna. Kasi sa girder axial, wala na siya iba pang kasunod na mga process. Madalang sa column moment, kapag nakuha mo si column moment, doon mo palang pwede mo kasi girder moment, then si girder shear, then si column axial. Kumbaga, itong mga to ay magkakonekta, unlike kay girder axial na kay column shear lamang siya connected. Okay? So, unahin mo natin si column shear natin. Sabi natin kanina, sa column shear natin, kapag hinati mo yung ating story, halimbawa ito, nasa may second floor tayo. Pag hinati mo yung ating second floor, makukuha mo yung dalawa natin na shear column dyan. Kung saan, dalawa silang V lamang equivalent nilang dalawa. Dahil nga, sila ay parehas sa exterior column. Okay? So, summation forces ka lang dyan para makuha mo yung pinaka-value ng V natin. Okay? Mayroon naman tayong value ng P sub 1. Kumbaga, ayan yung mga horizontal load na ina-apply natin doon sa ating mga frames. Next natin, kapag nakuha mo na yung V dyan, pwede tayo mag-proceed sa may first story natin. Sa first story natin, maliban kay P sub 1, pwede natin consider si P sub 2 natin. Okay? Kumbaga, lahat ng mga story doon sa mismo yung story natin, tsaka sa taas niya, lahat kailangan natin consider. Kasi lahat sila ay tinutulak yung ating pinaka
building. Okay? Dito lang sa may top floor natin, hindi natin i-consider na sa baba kasi nga sa may top floor natin, ang tumutulak lang sa kanya ay nasa may bandang taas niya. Okay? Kumbaga ay lang yung pinaka naka-apekto sa kanya. Okay? So, ulit lang din. So, yung ating column shear sa ating first floor ay meron lang dagdag or nadagdagan lang tayo ng isa pang poste sa ating first floor. Kaya yung ating interior column ay naging 2V yan. Okay, so kung ilan man interior column ang meron ka dyan, lahat sila ay naka-equate sa may 2V lang natin or twice as much as dun sa ating exterior column natin. Mention na ulit tayo ng forces dyan along x equals sa 0 para makuha natin yung value ng V natin. Okay, so yung V pala dito, hindi siya equal dun sa may V natin sa may taas kasi nga mag-iba tayo ng mga forces na involved dyan. Okay, sa taas, dalawang poste lang. Sa baba, meron tayong tatlong poste at meron tayong dalawang external load kailangan natin i-resist. Then, after mo makakuha ng column shear, pwede natin makuha si girder action natin. Sa girder action natin, kailangan mo lang gawin ay mag-summation tayo ng forces along x dun sa ating joint natin. Okay? So, summation force ulit tayo sa x equals sa 0. Pero this time, sa joint lang tayo magsa-summation forces. Kumbaga, dun sa joint niya hanggang dun sa may pinaka-interior hinge natin. Kaya na kasi involved yung buong column natin per floor. Dito, involved lang ay yung mga forces na nag-a-act horizontally doon sa ating bawat joint. Halimbawa sa joint na to, kailangan natin malaman ano yung force na kailangan natin idagdag para maging equal siya sa may 0. So, kailangan alam din natin dito yung pinaka-direction ng force natin. Halimbawa, ang ating force dyan ay makaliwa. So, kailangan, kapag tumungo tayo sa may kanang side natin, tayo naman ay pakanan. Kasi di ba ayun yung pinaka-definition ng ating interior hinge. Equal lang sila sa magnitude, pero mag-iba sila ng direction. Okay? Sinabi ko rin kanina, mula tayo sa top floor, pero simula tayo sa may pinakaliwa, patungo tayo sa may kanang side. Okay? Dito, wala ka ng unknown diyan. So, ang gagawin mo na lang, i-check mo kung tama ba silang dalawa. Kumbaga, tama ba nagkontrahan sila or tama ba na kapag nag-summation forces ka dyan, equal sa may 0, nag-zero ba talaga siya? Then, after second floor mo, pwede kang tumungo ngayon sa may first floor natin. Okay? Kung mapapasin ninyo, ganun ulit. Dahil nga interior hinge to, kung ito ay kaliwa, sa may first floor, siya naman ay pa kanan naman dapat. Dapat mag-iba sila ng direction. Okay? Then, ano ulit yung force para siya ay mag-equal sa 0? So, dagdag natin dyan. So, kung siya ay pakaliwa, kailangan sa may next joint, siya naman ay pa kanan. Okay? Then, meron ka ulit na nun dyan. So, kailangan dagdag ka ulit dyan. Siya ay pakalawa, dapat sa may side, kanang side siya naman ay pa kanan. Then dito, dahil nga wala ka na ano dyan, kailangan mo lang i-check kung mag-equal ba siya sa may 0. Okay, so, yun. Ganyan lang sa ating girder axial. Then wala na siyang connected na iba pang mga unknown reactions natin. Pwede na tayong tumungo ngayon sa ating column moment. Bago tayo mag-proceed sa ating column moment, kailangan mo natin alamin yung direction ng ating column shear. Okay? Kasi, papasin ninyo, dito sa ating interior hinge, yung sa may taas sa part, na sila ay pakaliwa, sa babang part, sila naman ay pa kanan natin. Pagdating nila sa may dulong part ng ating, ng ating column, mag-iba yan ng direction. Tama? Kasi kailangan nilang magkontrahan. Kailangan kasi natin yan para malaman natin kung paano ba kinocompute yung ating column moment. Okay? Kasi sa column moment, sinasabi dyan, para makuha mo yung moment mo sa column, kailangan mo mag-summation moment sa may hinge mo equal sa may 0. Kasi nga 'di ba sabi natin sa may ating interior hinge pakaliwa yung ating shear. So ngayon naman tayo ay magpapakanan naman ngayon sa may dulong part. So ano ngayon yung pag na-moment ka sa may hinge mo, ano ngayon yung kokontra sa ating V sub C para may equal siya sa may 0. So kailangan mo dito tayo ng column moment. Okay, so kung ito ay clockwise patungo sa ating interior hinge, ito naman ay counterclockwise naman dapat. Same din sa may baba natin. Kung siya ay clockwise, kailangan tayo ay mayroong counterclockwise naman. So, kahit saan ka mag-moment dyan sa may hinge mo, makuha mong sagot dyan ay MC mo ay equal sa may shear mo sa may column, multiply mo sa lang sa may h over 2. Sir, bakit h over 2? Kasi nga sabi natin kanina, yung ating interior hinge ay nasa may gitnang part lang ng ating mga members. So, ay lang yung ating moment sa may C. Kasi sa may V sub C, times mo sa h over 2 lang natin. Okay? So, ay lang para sa ating column moment. Kailangan mo lang i-apply yung itong formula natin. Okay? So, once na makuha mo si column moment, pwede tayong tumungo ngayon sa ating girder moment. Pero bago yun, kailangan pa rin natin makita kung paano nag-rotate yung ating mga
moment. Sa column man or sa girder natin. Okay? So, balikan natin sa interior hinge natin. Tama? Di ba ganito yung itsura niya? Pakaliwa, pakanan. Batayin din sa may kabilang side ng ating column, mag-iiba ng direction kasi kailangan sila magkontrahan para summation forces tayo sa x equals sa may 0. Then, ngayon, moment natin dyan ay kinokontra naman yung direction ng ating shear force dyan. Okay, so mapapansin nyo, yung ating column moment dito ay pa-counterclockwise, same dito sa ibaba natin counterclockwise. Pero pagdating mo sa may joint, dahil nga counterclockwise yan, parehas, magbabago sila ng direction pagdating mo dito. Sa ating column, papansinin nyo, tayo ay clockwise. It's either mas sa taas o sa may baba. Hindi sila nagkontrahan, ha? Pansinin nyo, hindi sila nagkontrahan. Okay? Kasi nga, kung magmumula ka sa may ating interior hinge, ang pinaka-rotation nila ay parehas lamang talaga. Okay? Para silang counterclockwise, pero dito naging clockwise na sila. Unlike dito sa may girder natin, pansinin natin, ang ikot naman nilang dalawa ay parehas naman na counterclockwise. So, to simplify, para in general, alam natin lagi, para hindi tayo lagi nagpapaikot-ikot, tandaan natin na kung ano yung direction ng ating mga arrow sa ating mga shears, mapakolum man yan or pag-girder, sisundan lang ng kanilang mga movement. Halimbawa, di ba ito, yung ating P sub G pataas, then paano siya umikot sa ating joint? Counterclockwise, di ba? So, ganun din yung nasa may kalawang side niya. Counterclockwise din siya umiikot. Ganun din sa kalang side niya. Pababa to, counterclockwise. So, counterclockwise din umiikot siya sa may kanang joint niya. Okay? Ganun din sa ating column. Clockwise ang ikot na ating taas na part na ating column. So, clockwise din dito. Then, clockwise to sa baba. So, pag column, tayo ay naka-clockwise. Pag girder, tayo ay naka-counterclockwise. Okay? So, kailangan kasi natin ito. Batitin natin sa may girder moment naman. Okay, sa girder moment, tulad siya sa ating girder axial na kung saan kailangan natin mag-summation moment, kung saan kailangan din natin mag-summation. Pero this time, moment naman tayo na naka-equal sa may 0 per joint pa rin tayo dyan. Same pa rin, kailangan natin magsimula sa may pinaka-kaliwa patungo sa ating kanan at magsimula tayo sa pinaka-top story natin, pababa na pababa hanggang mapunta tayo sa ating pinaka-first floor. Okay, so halimbawa, ito yung ating unang joint. Sabi natin kanina, ang ating girder lagi rin naman naka-counterclockwise. So, same lang silang dalawa. Okay? So, kung ano makuha mo dyan, kailangan sa may kabilang side ay mag-kontrahan silang dalawa para mag-ikot sila sa may 0. Okay, yung ating second story. So, first story natin, makikita mo, dalawang column moment tayo dyan. So, dalawang naka-clockwise. So, kailangan natin ng counterclockwise dyan para mag-balance sila at mag-equal sila sa may 0. So, yung moment mo dyan, kailangan mapunta mo sa may kabilang side. Okay? Then, makuha mo dyan si next na moment natin. Then, ilipat mo sa may dulo. So, kailangan yung sa may dulong part, tulad dun sa ating girder axial, mag-equal sila sa may 0 para ma-double check mo kung tama ba yung ginagawa natin. Okay? Then, tandaan na, di nagkokontrahan yung mga moment natin. Ang column natin ang column natin lagi lang naka clockwise, ay yung ating girder ay lagi lang naka counterclockwise. Okay? So, after ng ating girder moment, pwede mo na ngayon makuha yung ating girder shear. Okay? So, girder shear, para lang itong ating column moment. Pero this time, imbis na sa interior hinge na column tayo nag-moment, doon naman tayo sa interior hinge na ating girder. Okay? So, pabaliktad tayo. Kasi dito, kanina sa column moment ang hindi natin alam. Dito, girder shear naman yung hindi natin alam. So, gagawin na natin, summation lang tayo ng forces ulit sa ating interior hinge na kailangan natin ng shear na kukontra sa ating moment para mag-equal sila sa may 0. So, kata na mangyari dyan, ang shear mo sa girder ay equal lang sa m over g over mo sa may L over 2. Kaya nasa column ang involved, di ba? Height. Ngayon naman sa ating girder shear, ang involved naman yung pinaka-length na ating girder. Pero para sila naka-over sa may 2. Okay? Pero this time, dahil shear to, ang moment mo naka-divide dun sa length mo. Samantala kayo na yung shear mo naman ay naka-multiply naman sa height mo. Hindi mo kailangan tingnan ng yung building frame para ma-double check kung tama may direction mo. Kasi nga, tulad dun sa moment natin, kung ano yung direction ng moment mo sa may joint, ganun din magiging direction na shear force dyan. Okay? So, halimbawa dito, di ba? So, pataas, para silang pataas. Kung mag-alala kung ano yung magiging direction na ating
girder shift sa ating interior hinge o sa ating joint kasi nga parehas naman sila ng direction. Okay, so halimbawa, sabi natin, di ba, counterclockwise lagi yung ating moment sa ating girder. So, kung counterclockwise yan, lagi tayo nakapataas lang sa kaliwa and pababa naman sa may kanang side ng ating uh, interior hinge o kaya man sa joint natin. Kalawang side, pataas, kanang side, pababa naman tayo lagi. Okay? Ito lang magiging itsura natin shift force kapag dinrawing natin o sinamarize natin. Ang kailangan mo lang malaman is direction niya doon sa may interior hinge natin. Kasi same lang nga siya doon sa ating pinaka-joint natin. Last natin kaya ko nabanggit to kasi nga dahil sa column axial forces natin. Okay? So ano mang direction natin sa interior hinge, same lang tayo sa may joint natin. So kung nasa may kalawang side ka, ang direction mo ng iyong girder shear ay pataas lang lagi. Pag nasa kanan, ikaw ay pababa lang lagi. Okay? So sa column axial force, dito kailangan lang ulit natin mag-summation forces pero this time along sa may Y na natin. Okay? Kailangan natin lang kontrahen yung mga forces natin na available na dyan. Okay? So mababasin nyo, hindi ko na drawing yung mga external load kasi di na wala naman silang mga bearing kasi sila ay mga horizontal load lamang. Okay? Tayo ay nagsasummation ng forces along Y equals sa may 0. Okay? So para makontra yan, meron tayong P sub 1 diyan. Okay? Then sa kanang side, ganun din. P sub 2 naman tayo dito. So di natin alam kung parehas ba sila, pero dapat parehas lang silang dalawa, di ba? Kasi nga, si B sub G2 mo ay equal lang. So sabihin, itong dalawa, si P sub 1 at si P sub 2, dapat equal lang silang dalawa para mag-iba lang sila ng direction. Okay? Then next, tungo tayo ngayon sa ating first floor. First floor, kikarry natin si P sub 1 na kayo na pababa, ngayon naman ay pataas. Kasi nga, kailangan lagi sila nagkakapalitan. Okay? So, ayan sa ating P sub 3. Then next, kayo na pataas si P sub 2, ngayon naman siya pababa. Makakompute mo ngayon si P sub 4. Yung last one natin, wala naman tayong forces kanina sa second floor, so wala tayong kikarry over dyan. So, makukuha mo si P sub 5 natin. Okay? Ang tanong, sir, paano natin ma-check kung tama tayo kung hindi natin pwedeng double check yung pinakadulong part ng ating story? So, para ma-double check mo yan, kailangan i-add mo lahat ito. Yung mga forces na natin nandito. Si P sub 3, P sub 4, saka si P sub 5. Kapag hindi sila nag-equal sa 0, may mali ka sa ginagawa natin. Okay? Halimbawa na lang dito. Di ba lahat sila pataas? So, most probably, may mali tayong direction dyan. Kasi kailangan, isa dyan ay mag-down para may mag-negative at mag-equal sila sa may 0. Okay? So, ayun lang para makuha natin yung ating actual forces. Okay? So, paano naman natin ngayon siya i-drawing sa ating summary? So, tulad dun sa ating mga shear forces, kung ano yung direction mo dun sa ating joint, same lang din siya dun sa direction mo sa ating interior hinge. So, di mo kailangan mag-worry kung ano ba yung mga direction nila o di mo kailangan i-drawing lahat ito. Kailangan mo malaman is yung pinaka-direction nila sa may interior hinge natin. So, nagba-vary yan depende nga sa kung ano yung masasolve natin na direction nila. Okay? So, recap natin kung ano meron sa portal method. So, una nga natin ay si column shear na kung saan kailangan yung interior column mo daw ay twice as much as your exterior column. Then, pwede ka mag-summation forces along x equals sa 0 para makuha mo yung mga v natin. Pero kailangan, pag nag-summation forces ka dyan, kailangan ikaw ay damay mo yung story mo at yung nasa may taas ng story mo. Huwag mo dapat i-include yung sa may baba ng story mo. Okay? Then, after mo ng column shear, pwede ka na masolve yung dalawang natin. Si girder axial at saka si column moment natin. Sa girder axial, kailangan mo lang gawin, mag-summation forces ka lang equal sa 0 along sa mga joint natin. Nagsimula ka sa kaliwa, papunta ka sa may kanan. At nagsimula ka sa pinaka-top story, pababa, ng pababa hanggang sa pinaka-first floor natin. Okay? Then, kailangan lagi sa may pinaka-dulo, dalawang side ng iyong joint, kailangan mag-equal sila sa 0. Dahil nga wala na ng ibang unknown dyan, kailangan mag-equal sila sa may 0. Okay? Then next, meron tayong column moment na ang gagawin mo lang ay yung shear force mo sa column ay itatest mo lang sa height niya over mo sa may 2. Okay? Then after makuha si column moment, pwede ka na mag-girder moment. So, gagawin mo lang, mag-summation ka lang ng moment ko sa may 0 sa may pinaka-joint mo. Same process sa girder axial. Mula sa pinakataas, baba, mula sa pinakakaliwa, papunta sa may kanang side natin. Importante, sa pagdating mo sa may dulo, pinakakanang part ng iyong joint, kailangan mag-equal sila sa may 0. Kailangan din tandaan din natin na lagi sa column moment, lagi siyang clockwise, baba man o taas, ganoon din sa girder moment. Either clockwise naman siya, either kaliwa man or sa may kanang side natin. Okay? Then, meron tayong girder shear na makukuha mo sa ating girder moment at formula lang din naman siya. Ang gagawin mo lang ay meron kang B sub G equals sa may moment mo sa girder, divide mo lang sa L over sa may 2 natin.
Last one, yung ating column axial na kung saan kailangan mo lang gawin summation forces ka along y equal sa 0 sa bawat joint natin, ulit-ulit, mula kaliwa, pupunta sa may kanan, mula sa pinakataas hanggang sa may pinakababa. Pero ang tanong lang, paano natin ma-check kung tama tayo? Ma-check mo yan kung tama ka sa pamamagitan ng pinaka-axial force mo dun sa may pinakababa natin. Unlike sa may girder axial at sa may girder moment, malalaman mo lang na tama ka pagdating mo sa may dulo point mo. Dito, malalaman mo kung tama ka doon sa may pinaka-baba mong mga joint naman. Or sa pinaka-baba mong mga, tama, sa may pinaka-baba mong mga joint. O o yung mga axial forces mo doon sa may pinaka-baba. Sa may so axial forces mo doon sa may first story natin o sa may pinakababa natin na story. Kailangan mag-equal sila sa may 0. Okay? So, ayun lang para sa ating pag-analyze sa ating portal method. So, magkaroon tayo ng sample problem para at least malaman natin paano ba siya ginagawa talaga. Okay? So, halimbawa, meron ako ditong dalawang horizontal load. So, meron tayong 50 kN ay meron tayong 30 kN. Nga pala, ang portal method ay ginagamit madalas sa mga wind load analysis natin. So, dito ang focusan natin ay yung pagkuha ng reaction sa mga support. Given tayo na 50 kN sa ating second floor, samantalang sa first floor naman natin ay meron tayong 30 kN. Then height natin, 2.7 meters sa second floor and 3 meters sa may first floor. Then yung length ng ating girder sa kaliwa, 6 meters. Ang sa kanan naman ay 4 meters. So, gawin na natin para at least medyo familiar tayo sa paano ba siya isosolve. So, pinakauna nating step or pinakauna nating kailangan makuha ay yung ating column shear. Sa pinakataas muna tayo magsisimula. Okay, pwede naman sa pinakamaba pero para magsanay tayo, lagi tayong simula sa may taas, pupunta sa may baba. Okay? So dahil parehas yan exterior column, bilang iyan. At para makuha natin yung value niya, kailangan natin mag-summation force along x equals sa 0 at makuha natin si b equals sa may 25 kN. So yung dalawa mong shear dyan ay equals sa may 25 kN. Okay? Then tungo tayo ngayon sa may first floor natin. First floor natin, medyo meron na tayo interior column ngayon. So magkakaroon ka dyan ng 2V. So kung marami kang interior column dyan, sabi ko kanina, lahat sila ay naka-equal sa may 2V. Ang V lang or yung single value lang na V ay doon lang sa may exterior column natin. Okay, then yung sa ating horizontal load, sabi ko nga, damay yung story natin, which is 30 kN, at yung nasa taas pa ng ating story, which is si 50 kN. Okay? So summation forces ka lang ulit dyan ng X was sa 0. So, 50 plus 30 minus V minus 2V minus V equals sa 0. So, ang V mo equals sa 20 kN. Okay? So, magtatanong, Sir, bakit itong mga V ko o shear ko ay pakaliwa? Pwede ba ako mag-assume na pakanan siya? Hindi na, huwag ka na mag-assume. Bakit? Kasi nga, ang horizontal load mo ay pakanan. So, automatic dahil nga reaction yan, kailangan kinokontra niya yung mga external load natin. So, kung pakanan yan, kailangan ikaw ay magpakaliwa. So, ayan yung ating sa first floor. So, 20, 40, and 20 naman dyan. Okay? So, tapos tayo sa column shear. Kaya lang kadali. Kailangan mo lang gawin ay alamin ano yung exterior column at ano yung interior column para di tayo magkamali. Okay? So, next natin, yung girder axial kasi wala siyang kasunod na procedure. So, ang gagawin natin dito ay magsasummation lang tayo ng forces along sa may X natin. Pero this time, imbis na buong story at yung nasa taas niya na story ang i-consider natin, kailangan i-consider nyo naman ay yung sa may joint natin. Okay? So, joint G tayo magko-consider. So, ano yung kailangan dagdag dito sa may girder ko para mag-equal sila sa may 0. So, tama. So, nakita nyo dyan, meron tayong 25 kN pero siya ay nakapakaliwa para makontra nila parehas 50 kN natin. Then next, sa kanang joint naman, dahil ito na yung pinakadulo, at wala na dyan mga unknowns, kailangan mag-0 yung dalawa nating forces dyan, which is yung 25 pa kanan at 25 pa kaliwa natin. So, tama lang ginawa natin. Okay? Then, next, baba tayo. First floor naman. Okay, sa first floor natin, sumunod tayo sa pinakaliwa. Lagi, di ba? Pinakaliwa pupunta sa may kanan. So, umpisa mo kay joint D. So, babasin ninyo sa ating 25 kN, ngayon siya ay pakanan na. Di ba? Bakit? Kasi siya yung kabilang side ng ating interior hinge sa may taas natin. So, kung lahat sila pakalawa, pagdating nila sa may baba nila, sila naman dapat ay kumontra or dapat mag-opposite ng direction. So, siya ngayon ay pakanan na. So, para makontra yung mga forces na yan at mag-equal sa may 0, kailangan magdadag natin 35 kN. Okay? Yung 35 kN na yan, pakalawa, dapat sa next joint, siya naman ay pa kanan na. Ang dadagdag natin? Dagdag tayo ng 20 kN dyan para ah, para tayo ay mag-equal sa may 0. Okay? Then, yung 20 kN mo na yan,
Pakaliwa, pakanan naman siya sa joint F natin. Okay, sa joint F, dapat mag-equal sa 0 kasi wala lang ibang unknown dyan. Okay? So, pansinin nyo, tulad sinabi ko kanina, yung sa may joint natin sa taas, lahat yan ay pakanan dahil nga sa ating interior hinge. Then yung mga shear force mo naman sa baba ay pakaliwa naman dahil nga sila naman ay nasa upper part ng ating interior hinge. Okay? So, ayun ang ating gear axial. Ang next naman natin ay si column moment. Column moment, hindi mo kailangan tignan to. Okay? Kailangan mo lang gawin ay yung shear force mo, yung step A natin, i-multiply mo lang sa height niya over mo sa may 2. Okay? So, ayan. Yung mga nakuha natin sa pinakunang step natin, multiply mo lang sa height, divide mo lang sa 2, makuha mo na yung column moment natin. At yung column moment natin, tulad na sinabi ko kanina, lagi yan naka-clockwise, nasa taas man or nasa may baba. Okay? So, ayun lang, para sa ating column moment. Then, after mo ko si column moment, doon naman tayo kay girder moment. Na kung saan, sabi ko sa inyo, lagi naka ano? Lagi naman siya naka counterclockwise. So, expect nyo na lagi siya naka counterclockwise. Kasi nga yung ating mga moments sa column ay lagi naka clockwise. Para madali kayo mag-solve, ang gagawin nyo lang, yung girder moment mo ay equal sa may positive ng inyong column moment minus mo dun sa may girder moment na nasolve mo na. Kasi halimbawa sa joint G, wala ka naman di ba involved na ibang girder moment dyan? So equal lang siya sa may column moment natin. Ganun din sa may joint D natin, walang ibang involved na girder moment. So wala ka rin naka-minus dyan. Pero pagdating mo sa joint E, dito, meron ka na involved na girder moment dito which is C63.75. So ang gagawin mo sa kanya ay naka-minus ka na dyan ngayon. Okay? So makuha mo si 30 kN. So ayun lang sa ating girder moment. Then, next one, sa ating girder shear naman, kaya mo lang gawin ay yung formula lang ulit natin. So, mg over sa L over 2 natin. Okay, so babasahin nyo yung over 2 natin. Pinang-multiply ko lang sa ating moment para medyo hindi siya maraming fraction. Okay? Then, yung direction nila, tulad na sabi natin, kung ano yung itsura ng ating moment sa ating girder, ganun din maging direction niya. Kung dahil nga lagi siya naka-counterclockwise, so ang ating girder shear ay pataas sa kaliwa, pababa naman sa may kanang side natin. Okay? Kuha? Then, last one, sa ating column axial. Column axial at joint G at para makuha yan, meron kang 11.25 kN pababa. Di ba? Kasi pataas to. Sa joint H naman, tayo pataas naman. Nagbabasin nyo, hindi sila connected sa isa't isa. Pero kailangan kasi, sa dalawa na yan, pag nag-summation ka ng forces along sa y, equal yan dapat sa may 0. Next, after natin second floor, first floor lang ulit. Ganun lang lagi. Lagi magsisimula sa pinakamataas hanggang sa may pinakababa natin, which is yung ating first floor. Mula sa pinakaliwa, pupunta sa may kanang side natin. Okay? Then, ayun. Add lang natin, or tingnan natin kung ano lang yung kukontrast sa kanila para mag-equal sila sa may 0. Then, para ma-double check natin, titingin tayo sa may babang side natin. Okay? So, negative to, positive and positive. Kailangan mag-equal sila sa may 0 kasi kung hindi, mali ang sagot natin. So, yun lang yung ating procedure para mag-analyze gamit yung ating portal method. Pero para mas madali natin makita, o para mas madali natin mag-analyze, ito yung dapat yung pinaka-summary natin. Naka-summary dapat yung ating actual forces, yung ating shear forces, pati na rin yung ating moment. Okay? Then para ma-double check din natin, kunin natin yung reaction natin sa may support. Okay? So, paano nakuha itong mga reaction sa may support na to? Makita nyo yan dito sa may babang part natin na to. Ayan. Ito. Tsaka, ito. Anong gagawin natin? Dahil ayan yung kukontrahin natin mga fixed support, kailangan pagdating natin sa may total reaction o yung sa ating mga fixed support, kailangan nakaiba sila naman ng direction. And pag nag-summation tayo ng forces along X or along Y man yan, kailangan equal sila sa may 0. Ano ba yung mga X natin? Kasama itong horizontal load, so yung mga reactions sa may support natin. Sa summation FY naman, ito lang, yung sa may, chinek natin kanina sa may column axial natin. Okay? Maliban ba dyan sa summation fx, summation fy equal sa 0, pwede nating mag-summation moment. Okay? Kailangan summation moment natin kahit saan ka man mag-summation moment. Sa A man yan, sa B, sa C, sa D, sa E, sa F, or G, or sa H, kailangan lahat yan ay mag-equal sa may 0. Hindi pwedeng i-add mo lang yung mga column mo, then okay na. Dahil yan mag-equal sa may 0. At kung may nagkakaroon naman discrepancy, dahil yun tayo nagra-run off during sa process natin. So, ayun lang yung para sa ating portal method.